Alam nyo guys, bukod sa magaling na artista to, magaling na magikero, magaling na businessman, magaling din itong manggaya ng boses. Ayan ang hilig ko talaga. Ito na. Testingin natin kung gaano siya galing. Ang unang-una mong gagawin ay ang boses ni Digong. Digong. Oh, paano Digong? Paano Digong? Hindi ko kayo makalimutan talaga. Maraming salamat, Pilipinas. Mahal ko kayo. Dalawin niyo ako. Daming dadalawin. Yun na nga, nandun Sa labas lang mga tao Senator Robin Padilla. Ako po yung nagpapasalamat. Sir Julius, maraming pong salamat at naimbitahan niyo ako. At tayo po ngayon ay busy sa... Galing nyo lang po sa Netherlands, di ba? Ay, opo, siyempre po, kailangan po nating bisitahin ang ating ama. Si Tatay Digong. Kung pwede lang pong samahan sa loob, bakit hindi, di ba? Gas, Abel, gas. Ang suspect, 23 anyos, at ayon sa Quezon City Police at napag-alaman sa pinagsama-samang ebidensya na sa bandang huli, ang suspect at ang biktima ay iisa. Ano nangyari yun? Suspect at biktima iisa. Gas Abel Gas para sa Scene of the Crime Operative. Hi guys! Narito tayo ngayon sa tahanan ng magikero, artista, impressionist, direktor, lahat yata na may kinalaman sa entertainment ay nagawa na ho niya. At narito tayo ngayon sa kanyang tahanan dito sa Quezon City para makipagkwentuhan at sigurado magiging riot to. Si Jeffrey Tam, ang ating makakausap. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Ito ang tambayan ko, kuya. Halika. Ayan, pwede rin dyan. Kaya lang, medyo mainit lang pagtanghali. Ano mga nandito? Mahilig kasi ako. Kasi, kuya, ang course ko is industrial design. So, ang design ko, talaga ako na nag-design ng buong bahay. Okay. Oo, kahit yung mga maliliit na item yan, mga dinesign ko. Oo. Yan. Michael Jackson. Yan. Galing, ha? So, ito paghapon, dito kami. Oo. Kakalipat ko lang kasi rito. So, yung loob ng bahay, medyo wala pang laman, magulo pa. So, ito talaga, ginawa ko to para at least pag may bisita, dito muna. Oo nga. Tapos yung kabila dito, mag-inom-inuman. Oo. Medyo mainit lang talaga pagtanghali. Ang mga motor ko naman. Yan. Sige. Ako mahilig din sa motor. Meron din akong Triumph Triumph. Pero hindi ganito. Bobber to di ba? Speedmaster. Okay. Ang pinagkaiba ng bobber is walang angkasan ang bobber. Ito may angkasan, tinanggal ko lang. Okay. Yan. Tapos ito naman, Benda Motor. So, bagong branch sa Philippines. Ako nag-endorse nung kumpanya nila. So, ito yung bobber na nilabas nila. Kailan mo na-discover yung pagmumotorsiklo? Siguro ko yung mga 2.5 years na dahil kay Billy Crawford. Siya nagmumotor yun. Siya nag-inganyo sa akin. Tapos na-meet ko rin yung ibang mga kasama natin sa industriya. Ayun na, nagtuloy-tuloy na. Gano'ng kadalas ka mag-bike? Twice a week. Yan, ganyan. Tapos si Kuya Kim nakakasama mo? Si Kuya Kim, minsan pag Sunday sa Makati, nagkikita-kita kami. Ito pinaka-man cave ko, Kuya. Medyo magulo lang, ha? Pasensya na. Puro tambak pa. Ito yung man cave ko. So, dito ako gumagawa pag may mga kailangan gawin sa motor. Yan. So, nandyan lahat ng tools. Ikaw talaga nangangalikot ng motor, yung pagkaya. Pag hindi kaya, papagawa ko sa iba. Tapos ito yung mga awards ng motor ko. Kuya yan, puro awards yan. Awards ng, paano ina-awardan? Kasi every year, merong moto show na ginagawa. Yung All About Wheels, yung Moto Builds Pilipinas, at saka yung kay Kuya Jay Taruk. Na Moto Heritage. So, sumasali ako every year. So, ayan, mga awards. Nanalo naman siya. So, nanalo ng People's Choice, Most Prestigious Scooter of the Year, European Scooter, Modern Classic, nag-third place ako, tapos Bike of the Night.
nanalo. Ito mga bike yan, yan nandyan. Ito kuya yon. Ay, ito. Kasi scooter. yung Vespa ko kuya, kaya lagi nanalo, one of one siya sa buong mundo. Because? Vespa is Vespa, so may mabibili ka naman ganito. Tama. Kaya lang, ang kaibahan nito sa ibang Vespa, authenticated siya ng Rizoma, Italy. So, yung mismong owner ng Rizoma, Italy, pumunta ng Pilipinas para pirmahan tong bike na to. Ayan, pinirmahan niya. Tapos, lahat ng parts na nakakabit is straight Rizoma. Ano yung Rizoma? Ano siya? Kung ang part siya ng motor, nag-originate siya puro big bike talaga. Lately na lang siya gumawa ng parts ng Vespa, pero ang Rizoma ay parang Hermes ng motor. So, ganun siya kamahal. Luxury. Yes. So, pag naka-Rizoma ka, para kang naka-Hermes. Wow. Yun. So, ako, itong buong Vespa kuya, straight Rizoma yan, yung parts niya. Yan. So, ikaw na lang nag-ayos niyan. yes, binili ko. Tapos yung iba, dahil natuwa nga yung may-ari, pinadalhan na lang niya ako. Pinadala niya ako ng ibang parts. Niya, yes, no? tas one of one siya. Saka ilang awards na to? Naka 1, 2, 3, 4, 5, 7 na. 7 awards. 7 awards Wala na. pa nag-o-offer sa'yo yung bilhin yan? Actually, kuya, meron na. Kaya lang, nangihinayang akong pakawalan dahil syempre yung value niya parang, alam mo yun, kasi kung ibebenta ko to, makakabili pa naman ako ng ganitong motor. Makakabili pa naman ako ng parts ng Rizoma. Tama. Mauulit ko to, kaya lang, hindi ko mauulit yung awards. Wala So, na. doon ako nangihinayang. Kasi award-winning yan, mismo model na yan eh. Saka yung certificate, syempre, di mo na mauulit yan. Correct. Oo, so, ayan Ito, ano siya. naman to? Ito. Ito, every time na may moto show, yan yung naka-display. So, yan ang pinaka... Oh my gosh, hindi ko Yan. alam na mahilig ka pala sa motor. Nahiligan ko, kuya. Oo, grabe. Tapos ito yung benda, sinali ko lang siya last nitong moto show, nanalo naman siya. Nanalo, first time niyang manalo. Nakakuha siya ng 2 award. Third place sa bobber category at saka People's Choice sa custom bike. Custom na siya. Yes, custom na siya. Kasi ang dami ko nang pinalitan. Yan. So, yan. Welcome to my man cave. In such a short time, na ang dami mo awards na nakuha sa mga motorsiklo. In 1 year lang yan. Lahat yan, ha? Oo, lahat 1 year. Talaga nangolekta ako ng mga plate number. Saan ba nabibili? Meron sa Kamuning, kuya. May mga lumang tindahan sa Kamuning na mabibilihan. Tapos syempre, yung iba sa mga online shopping na lang. Yan. So, yan. Kinumpleto ko isa-isa. Pati yung upuan, pinagawa ko siya. So, gawa siya sa oil drum. Tapos, itong side table ay gawa siya sa makina yata ng Daihatsu to eh. Wow! Ayan, oh. Oo nga. Yung mga jack na re-restore mo, no? Yes. Tapos ito, yan. Ginagawa mong functional. Uy, wow, touch naman siya. Yan. Ay, galing. Magic. Galing Dapat ibenta mo na yan. Ayan, pwede. Pagkakitaan dyan. Ito, ganun din. Umiilaw din siya. So, ginawa ang lampshade. Kakaiba rin itong mga beer mo, Yan, basag-basag na binuog. Binuhusan lang ng resin. 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 Yan. Kung may ano ka pa rito, dinamita. Delikado to. Hindi, ganyan, kuya. Sumabog yan, Ganyan. Alarm clock. Alarm clock yan. Parang tunog yan pag nag-alarm. Hindi naman, boom! Hindi nga, ang hina nga eh. Tut, tut, tut. Ganun lang eh. So, ayan, alarm pa. Dinisplay ko na lang. Ganda. Guys, kasama na natin Mr. Jeffrey Tam. Yes, thank you kay Julius. Nako, salamat at na-guess mo ako dito. Oo naman, ikaw pa. Oo. Galing-galing mong gumaya ng mga boses. Tapos ang galing-galing mo mag-magic. Yan, oo. Baka naman pwede ka mag-sample agad dyan para sa mga viewers natin. Tingnan natin kung gaano kagaling Ito na kagad. mag-magic. Oo. Ay, sige. Ito. Sige. Meron akong black bag. Black bag. Okay? So, syempre, walang laman. Ipuprove ko sa'yo, Kuya Julius, na walang laman to. Pakikita ko yung loob. Yan, no?
Yan, walang laman. Hindi, para talaga back to back. Para talaga ma-prove mo, pasok mo na yung kamay mo sa loob. Sige, okay. May laman, wala. Wala. Hilahin mo yung tela dahan-dahan. Hilahin mo. Yan. So, may laman, wala? Wala. Okay, good. Walang laman, no? So, pinakita natin yung loob at labas, walang laman. Ngayon, i-imaginein mo ngayon, merong invisible na itlog. Imagine mo lang, merong akong invisible. Sa kamay mo? Oo. Papahawa ko sa yung itlog. Yan, hawakan mo yung itlog ko. Yan. Oo, malambot Hawakan mo yung itlog, baka mabasag. Okay. Walang laman, di ba? Wala. Okay. Ngayon, tingnan mo mabuti. On the count of 3, ibabato mo lang ganyan, sasaluhin ko ng bag, Okay, sige. 1, 2, 3. Yun, nakita mo? Pag inimagine mo na merong invisible egg, magkakaroon ng tunay na itlog. Grabe. Di ba? Native, Tunay yan. Kaligin mo. Tunay yan. Matigas na. Kanina malambot Ganun talaga ang itlog. Nahawakan Okay, so may itlog, no? Okay. So, meron ako isang bag, may isang itlog. Yung itlog, lalagay natin sa loob. Hawakan mo. Yan, nandyan. Okay. Wala akong long sleeves, Wala. Okay, wala. Okay, lalagay natin dito. Yan. Andyan, Ayan. Hawakan mo ulit, kuya. Bibitawan ko. Baka malaglag. Ayan. Ito itlog. Hawak ko itlog. Okay. Hawak mo. So, mga kaibigan, hawak niya yung itlog. Pag sabi kong bitaw, Okay. Bitaw. Okay? Hawakan mo rito, sa harapan, sa gitna. Sa likod. Wala. Okay, ganito gawin natin. Papakita ko ulit yung loob. Ha? Oh my gosh, wala nga. Walang lang. Sana punta itlog. Sana punta. Di ba? Ganito gawin natin. Pasok ulit yung kamay mo, kuya. Okay. Hilahin mo yung tela. Just to prove na walang laman. Okay, walang laman. Yan. Wala laman. Walang laman, ha? Wala. Okay, ganito gawin natin. Kunin mo ulit yung itlog. Saan ko kulit dyan? Yan. Okay, kuha ko na. Hagis mo ulit. 1, 2. Yun na. Ngayon, do the honor. Kaya Julius, ikaw na kumuha ng itlog. Di ba? Ito mo talaga. Ang galing, grabe. Sa mga kaibigan, tunay na itlog to, Tunay ito. Ayan, Tunay yan. Ayan. Amazing. Lagyan na naman natin dito, baka mabasag. Grabe. Kailan ka nagsimula mag-magic? Nagsimula ako, kuya, 12 years old. Nagsimula siya nung, ewan ko kung naaalala mo, pumunta rito nung 1986 yata, or 87, or 88, si David Copperfield. Oh, yeah. Nag-show siya sa Folk Arts Theater. And you were 12 years old? Yes. Nanood kami buong pamilya. So, siyempre, yung tatay ko, nanay ko, mga kapatid, after ng show, kasi wala akong idea sa magic nun. Hindi ko kilala sa David Copperfield nung bata pa ako. Yeah. After ko mapanood yun, pauwi kami, sabi ko sa tatay ko, Pa, gusto ko paglaki ko, maging ganun ako. Kasi ang tingin ko sa kanya, superhero kasi lumilipad, may napapawala, may napapalutang. Sabi ko, Pa, gusto ko maging ganun paglaki. Gusto ko maging magician. So, every time na mag-a-abroad ang papa ko, ang gusto kong pasalubong, magic kit. So, binibili niya ako hanggang nag-aaral ako na sarili ko lang. On your own, On my own. Tapos, every time na pupunta kami ng carnival, ayoko sumakay ng rides. Yung mga Ferris wheel. Gusto ko sa magic show. So, bayad, nood. After nung show, bayad ulit ako, nood ulit. Kahit na paulit-ulit lang yung napapanood ko, wala, manghang-mangha ako pag nakakita ko ng magician nun. So, doon na nagsimula hanggang yun na. Nag-aral ako mag-isa, hanggang dumating na nakakabili na ako ng libro, until nauso na yung VHS. Ayan na. Pwede mo na panoorin. Pwede mo nang panoorin. O syempre, wala pang social media nito. No, Yes, wala pa. Wala pang YouTube niyan. VHS na. So, syempre, bibili ka. Coin Magic 101. Card Magic, ganyan. How to shuffle, how to ganyan. So, pinapanood ko. Ang kagandahan nun,
Pag hindi mo mag-gets, pwede mong i-stop, pwede mong i-rewind, may slow mo. So, habang pinapanood mo, nakasabayan mo. Stop. Okay. Nag-stop ka sa Queen of Hearts. Queen of Hearts. Tingnan man natin ang kasunod na baraha. Ito. Yan. Seven of Diamonds, saka Queen of Hearts. Okay. Itong Queen of Spades. Ay, sorry. Queen of Spades pala. Itong Queen of Spades na to, kaya Julius, gusto ko pirmahan mo pa ganyan. Dito. Pa ganyan. Yan. Yan. Tapos, pirmahan mo ulit dito. Magkabila. Tapos, lagay mo yung bank account number mo. Oh, easy. Baka wala na naman yung bangko ko niya pagkataas ito. So, yun, pinirmahan mo yung Queen of Spades, no? Queen of Spades na may pirma, baliktaran. Okay. Itataob ko tong Queen of Spades, pipirmahan ko naman yung Seven of Diamonds. Sige. Okay? Ikaw ba kaliwete ka o kanan ka? Kanan ako. Kanan? Ang kanan ng kamay mo. Okay. Ito. Okay, ganito gawin natin. Ipirmahan ko naman. Jep. Yeah. Okay. Jep. Yan. Yes. Okay. So, kay Julius, dalawang card siya na, kunin natin, dalawang card siya na may pirma. Di ba? Kabilaan, di ba? Pirma mo, pirma ko. Tama? Okay, ganitong gawin natin. Dalawang card. Ititiklop ko siya. Itiklopin ko siya sa kalahati. Itiklopin ko siya sa kalahati. Yan. Ngayon, pag natiklop ko na siya sa kalahati, pupunitin ko siya sa gitna. Okay? Okay. Ang tanong, punit, hindi? Punit. Ikaw magkumpleto ng punit. Yan. So, punit na. No? Mga kaibigan, sa nanonood dyan, nanonood dito, mabibilib ka ba, Kuya Julius, kung maibabalik ko siya ng ganyan? Siyempre. Ha? Mahirap yata yan. Mabibilib ka, mababalik ko? Oo. Hindi ko kayang gawin. Okay. Hindi ko- realistic. Okay. Pero, kaya kong gawin pag ganito. Na magdidikit? Subukan natin. Sige nga. Di ba? Sige nga, tinangan natin kung paano. Ito, dito ako titignan ko. Ayan na. Yan, Ayun na. may hiwa eh. Ha? May hiwa. Meron nga. Hindi ko naman sinabing mababalik sa dati. Sabi mo pagdidikitin mo eh. Magdidikitin. Sige, ito gawin natin. Okay. Ayan na. Ayan na. Eto na. 1, 2, 3. Nakita mo nagdikit na? Nakita mo nagdikit na? Tingnan mo. Okay. Nagdikit na. Hawakan mo muna kung may punit. Andiyan pa rin yung bakas. May fold. Andiyan pa yung bakas, pero tingin mo buo na? Buo. Ang maganda dyan, tingnan mo to. Buo. At ang magical dito, Kuya Julius, dahil buo na siya, hindi yung, ang magic dyan, hindi yung nabuo ko eh. Etong magic dyan. Pinagsama ko yung pirma mo at pirma ko. Galing. At pwede mong hawakan yan. Oh my gosh. Galing. Galing Paano ba nagawa yun? Di ba? Gusto mo malaman kung paano? Paano? May 5,000 ka dyan? Biro lang talaga. Ang galing, grabe. Wala, yan ang secret sa magic. Hindi mo pwedeng ituro. Wala yan. Showbiz. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Nagsimula ako, kuya, maniwala ka o sa hindi. Rapper ako ni Andrew E. Nung time na yan, 1994, wala pang, di pa ako showbiz. Yun yung uso ng kaputukan ng rap talaga eh. Andrew E, Francis M, di ba? Meron siyang radio program sa FM na live. Tatawag ka, bibigyan ka niya ng topic, magra-rap ka. So parang naghahanap siya ng mga new discovers na rapper. So sumali ako. Sabi ko, idol ko to eh. Isa sa idol ko to, so sumali ako. Hindi ako nanalo. So talagang talo. Sabi ko, wala siguro akong daan para sa hip-hop or rap. Until pinanonood ko ulit. Lagi ko pinainggan sa radyo hanggang sabi niya,
pwede kayong pumunta dito live sa studio. Sa ganyan. Dito sa studio namin, magpapa-audition ako ng live. Pumunta ako hanggang na-meet ko na si Kuya Andrew, nakita ko siya, tapos may isang rapper na nanalo, sabi ko, ang galing nito, sana balang araw, maging ganyan din ako. Tapos, nabalitaan ko na gagawa si Andrew ng isang compilation album ng mga rappers. Iba-iba. Iba-iba. So, yung nanalo na yun, kasali siya. Kinaibigan ko. Sabi ko, kailan ang recording nyo? Sabi niya, bukas. Pwede ba ako manood? Sama lang ako. Sige, walang problema. O di, sumama ako ngayon. Nung nandun na kami, sa recording studio, yun na yung time na sabi ni Andrew, gagawin ko na kayong grupo-grupo, ha? Kayong 4, kayo, grupo kayo, itong pangalan nyo. Kayong dalawa. Ikaw, sino to? Tinuro ko. Sino ka? Chinese ka. Mukhang Chinese, ha? Sabi ko, opo, Chinese po ako. Marunong ka mag-rap? Opo. Sige, magka-grupo na kayong dalawa. Bigla ganun lang. Automatic. Di even yung kasama mo, nagulat din. Yung nanalo, naging partner ko na. Until now. So sabi nga, mukha kang Chinese, mukha ka rin Chinese. Ang pangalan nyo, parang medyo astig kayo, Chinese Mafia. Yun ang naging pangalan namin, Chinese Mafia. So, ayun na, nagtuloy-tuloy na kami. Yun yung kaputukan ni Andrew E. Kuya ng kaliwat kanan ng pelikula. Sikat. Yes, ako kasi, nung time na yun, ang gusto ko talaga maging artista, hindi maging rapper. Mahilig lang ako sa rap. Ito yung naging stepping stone ko para maging artista. Ano yung rap mo nun? Pwede mo pasample niyan? Naku, di ko na maalala. 1994 pa. Di ko na maalala. English ba yan? Tagalog? Tagalog lahat. Kasi yung talaga inangat namin ng Pinoy rap noon. Ano parang Andrew E. style, gano'n? Kung gusto mong Si Andrew E. kasi noon, commercialized. Pag pinakinggan mo, maaaliw ka, masa. Novelty. Ito sa amin noon, kuya, tinayo niya yung underground rap. Yung talagang hardcore, gangsta rap, mga ganyan. Tapos yun yung kaliwat kanan ng pelikula ni Andrew, dahil gusto ko mag-artista, sumasama ako sa shooting. Nag-o-observe ako. Hanggang sinabi niya sa akin, one day, 1997 na to, sabi niya, merong pelikula sa Viva. Ang title, Gangland. Si Peke Galiaga ang gagawa, saka Lori Reyes. Tanda mo yung nirecord nating kanta last week? Yung sa payo mo? Hindi, iba pa, kuya. Na ang title, ganito, team song yan nitong pelikula na gagawin. Malay mo, Jeff, matanggap ka, kayo, isa ka sa kumanta ng team song, malay mo, maging cast ka. Ito ang audition date. Pumunta ako ngayon. Sa Viva office, sa Erod pa nun, sa luma. Pagpunta ko, haba ng pila. Mga nag-audition to lahat. Tapos nakita ko, kuya, yung mga itsura artistahin. Nung time na yun, 1997, sobrang payat ko, mukha akong adik, ang haba pa ng buhok ko. Sabi ko, hindi ako papasa rito. Tapos, may iba naglalabasan na, tapos na daw ang audition. Sabi ko, patay. Nung pasakay na ako ng jeep, sabi ko, wala na, di ako umabot. Pasakay na ako ng jeep, may mga dancers ng Viva, papasok. Sabi ko, saan pupunta? Mag-audition kami. Sabi ko, wala na, tapos na. Hindi, nakatimbre yung pangalan namin, nakalista na. Pwede ba akong sumabay? Eto na naman. Ako si Mr. Sabay eh. Galing mo galing mo tumiming Sumabay ako. Pag akyat, pila ako. Kahit wala yung pangalan ko. Pero, next, di ako na. Doon ko nakita unang-una si Blackjack. Nag-audition din. Si Ryan Eigenman. Si Gabby Eigenman. Si Aiza Marquez. Dating child star natin. Sabi ko, hindi ako papasa dito. Kasi yung mga itsura, tapos yung mga ini-interview, ang galing mag-English. Sa mga artista na itong mga ito Oo, sa may advantage na. Ako, yari. Doon ako na, tinanong lang sa akin ni Peke Galiaga, anong tingin mo, bakit kailangan ka naming tanggapin para sa pelikula na to? Sabi ko, nabalitaan ko po kasi na tungkol sa gang yung pelikula, baka po pasok yung karakter ko, saka marami po akong tato. Yun lang, sinabi ko. Sabi ni Peke Galiaga, pwedeng makita. O sige po, nagubad ako. Talagang tanggal akong damit. Tagtad akong tattoo, kuya. Buong likod Puno ako, parang yakuza Palakpakan lang. Siyempre, 1997. Konti lang ang taong may tattoo. Talagang tagtad. Mukhang gangster ka talaga. Tsaka, isa pa po, direct,
isa po ako sa kumanta nung magiging soundtrack ng pelikulang to. Oh my Sabi niya, God. rapper ka ba? Opo, kay Andrew Ipo ako. Okay. So, sige, tawagan ka na lang namin. After 1 week, may tumatawag sa bahay. Pwede po kay Jeffrey Tam. Sino po ito? Sa Viva Office po ito. Kayo po ba si Jeffrey Tam? Sabi ko, ito po. Sir, natanggap po kayo sa pelikula. Next week po, start na po kayo for workshop. Sabi ko, ha? Anong pelikula po? Yung Gangland po? Yes po, tanggap po kayo. Kontrabida po ang role ninyo. Sabi ko, wah, totoo ba to? Ayun na. Doon na nagsimula talaga. Sabi ko, minsan lang magbukas ang pinto. Igagrab ko to. Gagawin ko yung pinaka-best ko. Na kahit wala pa akong acting experience. Sabi ko, gagawin ko to. Tingnan natin. Kinausap ko yung sarili ko noon. Sabi ko, Jeff, tingnan natin kung saan ka makakarating. I-challenge kita, sabi ko, sa sarili ko. So, first movie ko was Gangland. Hindi ako pwede mamili ng role, Kuya Julius, dahil first movie to. Ang gusto ko talaga, comedy. Dahil komedyante ako eh. Pero dahil to, kontrabida, sige, tanggap. Kamusta naman yung exposure sa'yo doon? Mahaba. Dahil kanang kamay ako ni Blackjack. Siya ang main villain. Okay. So, happy ka naman sa acting na pinakita mo? O siyempre, nag-workship ako with Peke Galiaga. Sino ko bang magkakamali pag dumaan ka sa acting workshop niya? Peke Galiaga agad, first yes, project? Yes, nag-iisang Peke Galiaga. So, direct, kung nanonood ka ngayon, alam ko, andun ka na. So, maraming salamat. Sobrang, ikaw naka-discover sa akin. So, yun. Doon na nagsimula. Sabi ko, sa sarili ko noon, nung patapos na yung pelikula, sabi ko, first and last movie ko to. Nakachamba lang ako. Sa audition. Dahil naisip ko, di ba parang natsambahan lang ako. Itong karakter lang na to ang hinahanap ko eh. Sa ibang pelikula, baka wala nang ganyan eh. So, ina-expect ko kuya na yun na yun. Na after nitong movie na to, at least naka-experience na ako. Pag may tumawag, okay. Pag wala, tuloy ulit ako sa pag-aaral. Aba, after ilang buwan, Sir Jeff, Viva po ulit to. First directorial movie po ni Eric Mati. Nire-request po kayo for Scorpio Nights Part 2. Wow! From Gangland to Scorpio Nights. Sabi ko, bold ba to? Sexy! Sabi ko, ay, hindi po kayo magbo-bold. Saka wala po kaming balak. Nakunin ka kung magbo-bold kayo. Albert Martinez, Joyce Jimenez. Anong So, role ang mo? role ko is dorm mate ni Albert. Isa ko sa estudyante. Fred lang. So, ang haba din ng role. Hanggang, Kuya Julius, after noon, nanganak na nanganak. Kinuha na ako ni Direk Eric Mati for Pedro Penduco, Jano Gibbs. Comedy na to. Comedy na to. Kaya na, comedy na. Tapos, na-meet ko na si Direk Toto Natividad. Dahil that time, tattoo artist ako noon. Pag kailangan ng tattoo sa pelikula, ako pinatatawag. Yung mga peking tattoo. Dinodrawing ko talaga, mano-mano. So, ang unang ginawan ko was Victor Neri nung pumasok na siya sa action. Unang pelikula niya na action is Notorious. Sinama na rin ako ni Direk Toto. Sabi niya, napanood kita sa ganito. Oh, sumama ka na. Kontrabida ka dito. Tapos taga-tattoo pa. Taga-tattoo pa. So, dalawa kita ko nun. Dalawa kita. So, hanggang yun na. Kuya, nanganak na nanganak. Dire-diretso na sabi ko, Lord, sana magtuloy-tuloy na to. Siguro naman, kung tingin nyo po na dedicated ako sa trabaho to at magaling naman ako, sana wag nyo pong putulin, sabi ko. At nag-enjoy ko naman po. So, yun na, nagtuloy-tuloy na. Hanggang, isipin mo, from 1997 hanggang 2025, Kuya, awa ng Diyos, hindi ako nabakante. Wow! Galing. Hindi ako nabakante. Dahil yan sa sipag at tiyaga mo. Sa tingin ko rin, Kuya, yung ibang mga nakasabay ko noon na artista talagang wala na. Yung, alam mo yun, yung nakailang pelikula lang sila. Tapos nakita ko, Jeff, walang kumukuha sa akin eh. Ganyan-ganyan. Buti ka pa. So parang naaawa din ako na parang, ano kaya ang maling nagawa nila? Ba't hindi nila na-sustain kung anong nangyari sa akin? Na hindi naman ako, kahit ngayon, Kuya Julius 2025, hindi naman ako ganun kasikat eh. Hindi naman ako. Pero kilala ka ng mga tao. Yes. Hindi naman ako yung level ng Piolo Pascual, Daniel Padilla. Di ba? Coco Martin, hindi naman ganun eh. Ang mini-maintain ko lang, nakikita ka lagi, no? Na, alam mo yun, yung hindi ka ganun kasikat, hindi ka naman ganun ka. Gusto ko, nandyan ka lang. Yes. Pwede kang kontrabida, pwede kang bida. Yes. Mas gusto ko i-maintain yung ganun. Actor.
So, babalik ko sa yung tanong. Kung sinasabi mo, ano yung maling ginawa nila, ikaw, ano yung tamang ginawa mo? Tingin ko yung pakikisama. Kasi ako, Kuya Julius, until now, pag dumating ako sa set, ultimo yung pinakamababang trabaho na utility. Nakikipagkwentuhan ako dyan. Lahat kinakausap ko. Kasi siguro tinuro din sa akin ng tatay ko noon na hindi man tayo ganun ka pinalad sa yaman, basta marunong kang makisama, magaling kang makipagkaibigan, huwag kang gagawa ng masama. Sundin mo lang yun. So sa'yo, it's more parang relationship sa mga tao, no? Hindi ka masyadong sa presyo. Kumbaga pagdating sa mga presyuhan, hindi ka masyadong nagde-demand na malaki. Until now, Kuya Julius, maniwala kayo so hindi. Pag may nagsabi na, Jeff, ito lang ang budget eh. Okay lang ba sa'yo? Ang unang iniisip ko, Kuya, trabaho to eh. Di ba? Isipin mo, mag-isa lang ako, kinuha nila. Ang daming artista ngayon, walang trabaho. Kaya ka tinawagan, ikaw ang kailangan. Di ba? Ngayon, iisipin ko, pag tinanggihan ko to, ibibigay ito sa ilang daang artista na walang trabaho. Ngayon, ikaw ngayon, na instead na nag-iisa ka, mapupunta ka ngayon dun sa mga ilang daang walang trabaho, itong artista na ito na walang trabaho, na mapupunta sa pwesto mo. So sa showbiz pala, mahalaga talaga yung reputasyon mo. Yes. Kailangan protektahan mo yan. Kailangan talaga marunong ka talaga. Yun talaga ang importante dyan, no? Pakikisama talaga. Saka wala kang bisyo, di ba? Wala, Hindi ka naman nagdroga, hindi ka talagang wala. Hindi ako umiinom, hindi ako nanigarilyo. Ang talagang bisyo ko lang, vape. Na hanggang ngayon hindi ko matigilan, Diyos ko. Wala, sugal. Wala akong, dahil magician ako, baraha. Hindi ako marunong magsugal. Casino, wala, manunood lang ako. Paano nangyari? Paano nanalo yun? Hindi ko alam. Hindi ako marunong. Pero siguro malaking factor din yung pagiging obsessive mo sa mga bagay, no? Parang hindi ka nagiging happy sa isang, kunyari may nagawa ka, parang kulang lagi. Yes. Kaya you strive for perfection eh. Makuha na akong tao ang tawag dyan, gusto ko laging perfect. Oo, di ba? Gusto ko pag may magic akong gagawin, gusto ko perfect to. Nakita ko yan doon sa sa audition eh. Hindi ka na-satisfy na dahil tapos na yung audition, gumawa ka pa rin ng paraan para makapasok doon sa audition. Correct, oo. Diba? Ganun ka eh. Naghahanap ka talaga ng ways. Kasi sabi ko, kung andyan na yung pinto, pasara na, pwede mo pang buksan yan eh. Correct. Di ba? Hindi pa naman nakalak eh. Oo. So, lagi, ako sa buhay, yan lagi kong iniisip. Na may paraan pa. Di ba? Hanggat daming Pilipino ngayon na, di ba, na nagpo-post social media, wala na kami makain, naghihirap na kami, wala akong trabaho. Pero makikita mo ang post, di ba? Wala ka namang ginagawa. Kaya yun narating. Kailangan kumilos ka. Oo, di ba? Para magkaroon ka ng trabaho. Hindi naman lalapit ang pagkain sa'yo eh. Tama. Di ba? Pwedeng isang araw lalapit, may mga kaibigan na tutulong sa'yo. Pero kung araw-araw kang paulit-ulit na manghihingi, magsasawa at magkasawa rin niya kahit kaibigan mo. Di ba? So, kailangan talaga gumawa ka ng way, di ba, na kumita. It's kahit anong business man yan, basta kailangan legal. Magtinda ka ng fishbowl. Yeah. Di ba? Huwag ka mamili. Mag-online selling ka. Di ba? Tama. Nakailang movies sa buhay mo so far? Siguro ko yan nasa 50s na. Dami, no? Hindi ko na rin nabilang. Pero yung huling kuhan ko talaga nasa 50, mahigit 50 na. Isang beses lang ako na-nominate, Kuya, 2005 yata. Uso pa yung Manila Film Festival. Hindi Metro Manila Film Festival. Manila Film Festival. Sa pelikula namin ni Kuya Senator Bong Revilla na Bertud ng Putik. Yun, na-nominate ako na Best Supporting. Pero syempre, ang kalaban mo, Pen Medina, matataas na artista. Pero okay lang yun, ma-nominate ka lang. Okay na yun. Sa Batang Quiapo, paano ka napunta ron? Dahil syempre, kakilala natin si Kuya Coco. From Provinciano, kinuha niya ako noon. So, syempre, alam mo naman si Kuya Coco, matulungin yan eh. Na pag alam niya naman na may maganda kang pinakita at okay ka katrabaho, kukunin ka niyan eh. So, itong Batang Quiapo, nung nilolaunch na nila, sabi ko, sana maalala ko ni Kuya Coco, parang ang ganda nito. Dahil sabi ko, kasi sa Kuya sa Provinciano, 2 years ako eh. Tagal ha? Ang tagal. So, anong role mo doon? Sa bahay ni Lola Flora, ni Tita Susan Roses. Doon ako sa bahay niya. Wow, swerte mo naman. Nakatrabaho mo si Tita Susan. Oo nga, nako, Tita Susan. We miss you.
So ito na, nung ilo-launch na yung Batang Quiapo, sabi ko, sana mapabilang ako dito. Bagong cast to. Umaandar na sa TV, sabi ko, sana matawagan ako. Siguro after mga 2 months, tumawag. Sir Jeff, pinapatawag po kayo ni Direk Coco. Wow, sarap for ng Batang feeling. Quiapo. Sabi ko, ha? Naku, sabi ko, eto na. Natupad. Natupad. Sabi ko, anong role? Hindi po namin alam, pero kontrabida po. Sige, walang problema. Pagdating ko sa set, ito na, sinabi na, Jeff, Chinese triad kayo dito. Ang head ng Chinese triad is Junie Gamboa. Ikaw ang kanang kamay, together with Ricardo Cepeda. Si Ricardo. Sabi ko, sige po. So, naglagay ako ng salamin dito, sombrero, na all throughout, hindi ako nagpalit ng sombrero, isa lang. Para talagang yun lang. Tapos yung character ko na printed polo, talagang yun lang yung character. Para talagang pag nakita yun, maalala na, ay, si Jeff ito. Ikaw gumawa nun, ha? Ako Sarili gumawa. mo. Oo. So, siyempre, the way I speak, iniba ko rin. Siyempre, kailangan Chinese na Tagalog, baluktot. Alam mo yun, mahilig ako manggaya ng boses. So, inaaral ko din yan. Yung paano magsalita ang ganyan. Na hindi offensive, ha? Kasi Yes. diba minsan na-offensive Oo. So, yun na. Doon nagsimula. So, pag nagsalita ako sa Batang Quiapo, seryoso. Paano style na pananalita mo ron? Parang, siguro bukas kailangan na nating kunin ang mga droga. Ganun. Diba? Ang layo sa Jeffrey Tam. Tapos every take ko nun, kuya, tinatanong ko, Direk, sabihan niyo ako pag nagiging comedy, ha? Kasi ayaw mo na comedy? Ayoko, gusto kong iwasan. Sabi niya, hindi, Jeff. Okay ka hanggang nakita ko na si Kuya Jan Estrada. Kuya Jan, maraming salamat sa iyo. Hindi ko rin makakalimutan sinabi mo. Sabi niya, Jeff, ang galing ng karakter mo sa Batang Quiapo. Sabi niya, effortless. Normal na normal. Hindi nila alam, ginagawa ko na yung ganong accent pag nagmamagic ako abroad. Kasi yung karakter ko, kuya, ito. Oh my gosh. Parang Mr. Shuli. Yes. Ayun. So, ito, ang boses nito, syempre, parang Mr. Shuli, maingay. Ali kayo dito. Ganon. Syempre, Parang Mongolian barbecue. So, iniba ko lang. Ginawa ko lang seryoso, pero yung pagbibigkas ng words, ganun din. So, na-adapt ko lang siya. So, yun ang karakter ko sa Batang Quiapo. Dapat pala pag nag-magic show ka, sama mo si Kuhol. Oo nga, no? Si Kuhol walang trabaho ngayon. Si Kuhol, si Kuhol, long time no see rin. Mongolian barbecue. Gaano katagal ka sa Batang Quiapo? 1 year and 10 months. So, anong naramdaman mo nung sinabing, Syempre kuya, tayo naman talaga, tanggap ko na yan. Alam ko naman darating wala namang bagay na walang katapusan di ba? Lahat naman talaga may katapusan. So ako tanggap ko na, syempre during that time na alam kong araw-araw ang taping na, syempre nag-ipon ako. Yun naman talaga dapat. Ipon, tabi ng konti, ito para sa bills. Sabi ko, iniisip ko kasi noon, kasi nangyari na sa akin noon yan na wala ako na ipon. Nagkaroon kami ng show na sa Channel 5 na 2.5 years na noontime show. anong pangalan? Lunch Out Loud. Uy! Kami nila Billy. Tama. Kayo ni Billy. Nila Alex Gonzaga. Correct. Yun ang nagbukas sa akin. Sa tagal ko na artista, kuya. Aminado ko, wala ako na ipon. Waldas ako. Saan mo ginagamit? Shopping. Okay. Shopaholic ako. Kahit wala kang bisyo, basta Wala. Doon talaga napupunta. gastos lang ng gastos. Kahit hindi ko kailangan, pag nakita ko, Bili. gusto ko to ako. Bili. Luxury bags, sapatos, pareho tayo na hilig. Hilig, ganyan. Tapos until yung asawa ko, ako umahok ng pera Hindi siya na that time. So may naiipon naman ako, pero hindi yun yung sapat. Dumating to noontime show na 2.5 years. Doon ko naramdaman yung ginanyan tayo ni Lord. Paano? Parang last day nyo na bukas, wala ka ng trabaho. Oh my gosh. Hirap. Kasi ang thinking ko noon, noontime show to, araw-araw to. Kunwari na lang, 10,000 ka na lang isang araw. Kunwari lang. Isang linggo yon. So meron kang 60,000. Tutulog ka kinabukasan, meron ka na naman. Tulog ka next week, meron ka na naman. So kwentahin mo kung 10,000 ka lang, example lang to. Sa isang buwan magkano yun? Sabi ko, sa isip ko noon, hindi matatapos to ng isang taon lang, tatagal to.
waldas ako. Hanggang dumating 2.5 years. Tumagal din ang Biglang sinabihan kami, last week na lang natin airing for next week. May 1 linggo lang tayong taping. Yun na. Doon ako parang dahan-dahan ako lumubog sa no? sa inuupuan ko na patay. May inuhulugan ako noon. Saan ko kukunin. Tapos, dumating yung siyempre may BIR, tax. Kaya ako, nagbabayad ako eh. Doon mo makikita magkano kinita mo eh. Yeah. Sabi ni Mrs., tingnan mo, saan napunta yan? Sa loob ng 2.5 taon. Nasaan yan? Ang nasagot ko lang talaga, Kuya Julius, hindi ko alam. Yun na. Yun na. Doon na yung parang namulat ako na, pag tinuloy-tuloy ko to, magagaya ako sa ibang artista na walang naipon, nakatira sa ganyan, di ba? Nangihingi na lang sa kaibigan. So, ayokong matulad sa ganon. Doon ako syempre sa mga kaibigan nating ganyan, ako talaga, may mga kaibigan tayo sa industriya, tinutulungan ko rin eh. Na, mga kasabay ko noon na mangungutang. Sige, tulong na yan. Ayokong umabot sa ganon. Ano ginawa mo? So, sabi ko kay Mrs., Take over. So, ngayon, lahat ng sweldo ko, bigay ko sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, pag may gusto kong bilhin, bigyan mo ko pambili. Ha? Wag lang madalas. Yes. So, Minsan-minsan okay lang. So ngayon, kuya, na-lesson na talaga. Magaling yung misis mo pagdating sa negosyo eh. Kanina, nakausap Actually, ko siya. kuwan ko siya. Lucky charm ko yan. Galing. Yin and yang kami, kuya. Isipin mo, sa sobrang 100% kong shopaholic, siya hindi. Baliktad kami, siya naman, mas gugustuhin niyang gumastos ng 20 mil sa pagkain. Oy, galing. Tama. Kesa gumastos ng 20 mil sa shopping, baliktad naman kami. Pati sa mga wala ka rin naipon sa mga para sa mga properties mo, yung mga investments Sa properties mo? meron. Okay ka naman. Meron, okay ako. Nabili ko tong bahay, tapos meron pa ako isang bahay sa Marikina. That's good. Tapos, syempre, yun, nakapag-ipon na ako. Hindi ka lang naging liquid no time na yon. Talagang wala. Nung nawala, wala kang panggastos, parang gano'n. Paano ka naka-bounce back doon sa problema ngayon? After giving authority sa wife mo to handle it, anong next project na Ang pumasok nun, mga pelikula na eh. Nag-Hello Love, Goodbye. Hello Love Again. Yan. Siyempre, ito pa, gusto ko rin pasalamatan. Direct Cathy Garcia. Sampano. Dati Molina. Sampano na isa siya sa director na talagang hindi ako pinabayaan. Hindi siya, nagtiwala siya sa akin. So, kung mapapansin mo kay Julius, lahat ng pelikula niya halos. Nandun ka? Oo, nandun ako. Umiikot lang sa amin ni Joros, ako, Ketchup, saka si Janus Del Prado. Sa amin niya lang. Rigodon lang yan, ikot lang. So, direct, sobrang salamat talaga. Pero wala ka pang solo movie mo yun, talaga sa'yo? Ayoko. Ayaw mo? Ayoko. Bakit? May nag-offer. Parang pang nabaro, gano'n? Ayaw mo gano'n? May nag-offer na sa akin noon, kuya. Ang dami na actually. Gawin namin yung Mr. Wong. Ni Chiquito. Kasi nga nung nakita nila itong karakter na to eh. Sabi niya, bagay sa'yo si Mr. Wong. Eh, hindi ko naman inabot si Chiquito, si Papang. Nakilala ko siya as Chiquito, pero hindi ko siya nakatrabaho. Hindi ko rin napanood yung Mr. Wong. So, nag-research ako, pinanood ko, sabi ko, oo nga, kaya. Kaya lang, kuya, ako talaga, sigurista ako eh. Ako yung taong hindi ako papasok sa isang bagay na alam kong hindi ako mananalo. Pag alam kong matatalo ako, hindi ko papasukin yan. Pag alam kong wala akong mahihita na maganda, hindi ko papasukin yan. Hindi ka risk taker, kumbaga. Kailangan, ano ka, kumbaga, Actually, sure ball, parang gano'n. Risk taker din ako eh. Pero, ako yung risk taker na sure ball. Sure ball, Pinag-aaralan mo muna lahat. Yes. Nang pwede. Kahit anong tournament man yan, kailangan, sinasabi ko lagi sa sarili ko, kahit sa asawa ko, bago ako umalis ng bahay, love, pag uwi ko, dala ko ang trophy. Lagi nangyayari yan. Ano ka nga magaling ka mag-manifest eh. Oo, kuya. Nangyayari kung ano yung mga iniisip mo eh. So ako, offer ng pelikula, alam kong... Hindi makiklik. Hindi naman sa magkiklik. Alam kong may susuporta, pero alam kong hindi siya yung talagang... Makakatulong sa career. Oo eh. Mas gugustuhin ko na lang na, andito ako. Hindi ako laos, hindi ako sobrang sikat. Basta nandiyan ka Andiyan ka lang. Kesa,
gumawa ka ng pelikula, nag-flop, that's the end of your career. Ano ka na? Flop na agad ang tingin Wala sa'yo. na. Diba? Oo, wala na. Hindi na sila mag-i-invest sa'yo. Di ba? Oo. Pero pwede mo ngayon gawin yan sa online platform mo. Yes! Yes, di ba? Ikaw na may-ari, di ba? Correct. Di ba? Kahit mag-flop pa yan, okay lang. Actually, sinabi ko kay Mrs., love, lahat ng ipinoproduce natin pelikula ngayon, kasama ako dyan. Kahit na konti lang ang TF, at least may kita. Correct. Oo, sige. Basta may role na papasok sa'yo. Oo. Saka pwede mo na gawin yung bida ka na. Yung para comedy. Oo. Pero, ngayon, wala pang nagagawang pambida. So, iba muna. Tinutulungan natin ibang artista natin na walang trabaho. So, saka ibang direktor. Ayun, nagpuproduce kami ng pelikula ngayon into vertical. Vertical na. Yes. Ang pangalan... Bakit vertical, hindi horizontal? Kasi, kuya, nakita namin sa China, kung napapansin nyo, sa social media natin, ang daming mga short movies ngayon na Chinese movie. Nakikita nyo yan. Na vertical. Napapanood ko yan. Na, binabibitin nga ako eh. yun. Binabitin ka nila eh. Yun, correct. Na unang episode, dalawang episode, libre. Tapos mahuhook ka eh. Yung ending, yung malalaman mo na kung sino yung tatay. Oo. Biglang may mga bayad na. Pag clinic mo, may bayad na. Sabi ko, patay. Yun ang sinabi ko kay Mrs. Sabi ko, love, tingnan mo to. Ang ganda ng ng concept na to. Sabi niya, gawin kaya natin yan. Sabi ko, magtayo kaya tayong kumpanya ganyan. Sabi niya, sige. Sabi niya. Sabi ko, magkano kaya magagastos natin? Sabi ko, gagastos talaga tayo dyan. Hindi biro to. Pero, sabi ko, sugal natin to. Dito na pumasok yung pagiging sigurista. Risk taker ko na sigurista. Sabi ko sa kanya, hindi natin kakayaning mag-asawa to. Sabi ko, kailangan meron tayo kahit isang kasosyo lang. Pero gusto ko, ang kasosyo natin, kapamilya natin. Para at least, alam mo yun? So, may isang family siya na yun ang kasosyo namin. Na nasa into tech naman. So, talagang bagay. So, present ko, sabi niya, kaya natin gawin yan. Gagawin ko. Yung app. Kakausapin ko itong ganito. Doon tayo makipag-tie up. Huwag natin gawing app siya na ida-download yung app. Ta-tie up ka ngayon? Tie up tayo sa mga e-wallet. Ayun na. Ayun na. So, naka-tie up na kayo sa... Naka-tie up na kami ngayon. Pwedeng sabihin? Naka-tie up kami ngayon sa Maya. Kay Maya. Nasa loob kami ng Maya. Tapos, soon, itong year, GCash na po. So, nilalakad na namin. So, kuya, ang ginawa namin, pumunta kami ng China, nag-acquire kami ng mga Chinese movies. Yung mga napapanood natin. Nag-acquire kami para mailaman lang dun sa app na yon. Tapos sabi ko kay Mrs., kesa gumagastos tayo ng malaki para pagbili ng ng movie sa China, ba't di natin yung pera, igastos natin na pinambibili, i-shoot na lang natin dito. Makatulong tayo sa director, si utility, lightsman, propsman, artista na walang trabaho. Industriya. Nasa industriya. Matulungan natin lahat. Sabi niya, oo nga no, gawin natin. O sige, patawag mo kaya si ganito, yung writer natin sa ganyan noon. Pinatawag ko. Yung director natin na ganito, sa ganyan sa pelikula, director sa teleserye na nagawa mo, ganyan. Baka open sila, pinatawag ko. Sabi nila, uy, gusto namin to. Kakaiba. O ito yung concept. Nagbato ng script. Uy, maganda to. O sinong artista? O sige nito, kunin natin, ganyan-ganyan. O sinut namin, nag-shoot na kami. Nakapag-shoot na kami ng isang local na Bitsy Play Original. Kasi ang pangalan ng app namin is Bitsy Play. So meron kami isang Bitsy Play Originals na gawang Pinoy. So as of today, meron kaming ginagawang 4 pa, ongoing. Nice. So meron kami isang horror, meron kami isang medyo crime story na medyo may pagka... Sexy. Tapos mayroon isang love story pa. So, rom-com. So, yun, nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa lumaki na ng lumaki. Yun na, nakatulong na tayo sa industriya hanggang na babalitaan na ng iba na, uy, meron na palang vertical movie na ganyan. Ano ba advantage doon? Kasi kuya, ngayon lahat, aminin natin, marami pa rin nanonood ng TV. Siyempre, marami pa rin nanonood ng Netflix, yung mga ganyan. Doon sa sinihan, alam mo naman, medyo humina na. Lahat ng tao, kahit medyo nasa baba, may cellphone yan. Di ba? So, tinarget namin yung cellphone. Na ang cellphone, pag pinanood mo, ganyan eh. Vertical, no? So, vertical. Kasi sa China, ganyan ang uso. So, sabi ko, ba't naiiwan ng Pilipinas? Saka isa pa yung TikTok. Puro vertical yan. Di ba? Pag na-bore ka, swipe ka lang. Next. Swipe.
So, ganun lang mangyayari. So, naisip namin, gawa tayo vertical movie katulad nun sa China. Ayun na. So far, okay naman. So far, okay siya. Maraming nanonood. Maraming At mura, nanonood. no? At mura. Parang... Mga kaibigan, piso per episode lang po kami. Kami ang Mura dyan, pinakamura. Kami ang pinakamura. Oo. Parang masa talaga, no? Yes, pang masa. Pero yung quality ng movies, Hindi namin tinanggal yon. normal. Regular lang. Kung anong quality ng isang pelikulang napapanood mo, ganun. Kasi yung ginagastos namin sa pag-shoot, ganun din eh. Ang binago lang naman is Yung ano, tinayo yung perspective, camera, no? tinayo yung camera, tinayo yung monitor ng director, yun lang. Yung palang future, no? Oo, galing, galing. Congrats dito sa business na to. Bitsy Play. Galing, galing. Alam nyo guys, bukod sa magaling na artista to, magaling na magikero, magaling na businessman, magaling din itong manggaya ng boses. Ayan ang hilig ko talaga. Ito na. Testingin natin kung gaano Hilig ko siya yan. galing, no? Sa pag, ano ba tawag ko na? Imitate, no? Imitate. Impersonate. Impersonate. Yan. Impression. Yan. Yan. Voice impressions. Impression test, no? Ang unang-una mong gagawin ay ang boses ni Digong. Digong. Oh, paano? Yan, Paano Digong? Paano Digong? Siyempre, pag nagdigong ka, kailangan nakaganyan ka. Di ba? Lagi nakaganyan yan. Ito na, Digong. Mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Hindi ko kayo makalimutan talaga. Maraming salamat, Pilipinas. Mahal ko kayo. Dalawin niyo ako. Maraming dadalawin, Yun na nga, Mr. nandun President. Sa labas lang eh, mga tao eh. Sige, Digong, pasado. Pasado Robin na yun? Padilla, Senator Robin Padilla. Ako po yung nagpapasalamat. Sir Julius, maraming pong salamat at naimbitahan niyo ako. At tayo po ngayon ay busy sa... Galing nyo lang po sa Netherlands, di ba? Ay, opo, siyempre po, kailangan po nating bisitahin ang ating ama, si Tatay Digong. Kung pwede lang pong samahan sa loob, bakit hindi, di ba? Pero, Tay, okay ka lang dyan, ha? Yan, Robin Takbo ba kayo, sir, na Vice President? Bahala na, mag-iisip muna tayo. Isip mo na. Yan. Galing. Gas, Abel, gas. Ang suspect, 23 anyos, at ayon sa Quezon City Police at napag-alaman sa pinagsama-samang ebidensya na sa bandang huli, ang suspect at ang biktima ay iisa. Ano nangyari yun? Gas. Suspect at biktima iisa. Gas Abel Gas para sa Scene of the Crime Operative. Gas Abel, gas. Nice. Oh, sino pa? Ray Langit. Okay yan. Mga kaibigan eh. Yo. Ganun dapat eh, kulot eh. Mga kaibigan. Sa alagi may sobra yun. Mga kaibigan eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Yan, may sobra. Thank you. Kasangga mo. Ang iyo. Di ba? Ang lang ang sasabihin, pero ang iyo. Para may kulot sa ending. Oo. Ang iyo. Yan. Ray Langit. Ganyan. Okay. Sino ba? Tulpo. Si Ben Tulpo. Sige, may tulpo. May number, ano ka ha? Mataas ang rating. Mataas sa ang survey, rating yun, oh. Sir Ben, mataas ang Ben rating Tulpo. niyo. Bitag. In fact, kitang-kita ko sa camera eh. Ha? Ayaw mo pang umamin eh. Pag ikaw pinatayan kita ng camera, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Ha? Ako, matagal ako nag-aral ng mga martial arts. Ha? Hindi ka ubro sa akin. Yan, Ben Tulpo. Galing! Senator Ben, huwag kayong magagalit ha. Matutuwa pa sa iyo. Baka bigla ko ipatakot. Hindi matutuwa sa iyo. Hindi, pero idol yan. Oh, happy yun. Erap. Mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y naging alkalde ng Maynila. Maraming po salamat. Hindi ko na ho kayo nakikita, Mr. President. Natagal na ho. Sa bahay na lang. Retired na ho kayo. Matanda na eh. Di ba? Mark Logan. Mga kaibigan, ito po si Mark Logan para sa Kwento ni Mark Logan. Yan. Yan. Pero
pinapractice ngayon na gusto mong gayahin? Pinapractice ko si BBM. Uy, Kaya lang medyo mahirap talaga. Yung tatay mas madali. Oo, pero medyo ipipiyok mo lang. Pero si BBM talagang hirap ako. Ang huling-huling talagang na-perfect ko, kuya, ay si Tatay Digong. Ang tagal talaga pinractice. Anong technique sa Tatay Digong? Anong dapat? Nakaganon, dapat. Nakaganon. At saka syempre kailangan, saka isa pa, kailangan makuha mo yung intonation ng Bisaya. At saka syempre kailangan mo pag may inaaral ako, pinapanood ko araw-araw sa YouTube. Papakinggan ko. Tapos kukunin mo yung mga signature na nakuha nila. Yung hindi. Yan. Importante yan. Hindi ko talaga gawin yan. Yan. Saka, para po ba? Hindi ko talaga gawin yan. Mali Hindi ko talaga gawin yan. Patayin ko kayo lahat. Huwag ninyong subukan. Huwag niya subukan yan. Yan, di ba? Magagalit ako dyan. Pero alam mo ba, Kuya Julius, isa sa naging dream ko ay maging newscaster. Talaga? Yes. Si Sinoli de Castro, kaya mo? Medyo mahirap. Mahirap. Bayot! Mahirap, oo. Di ba? TV! Mahirap eh. Mahirap din boses niya. May sarili siyang estilo. Yan, oo. Ganun, no? Isa yan sa naging dream ko na hindi natupad. Pero medyo natupad siya ng konti kasi nung pumasok ako ng Umagang Kay Ganda. Yes, syempre, news yan. Sa akin binigay yung traffic. Nung nawala si Kuya Kim, kasama ko si Kuya Alex Santos. Tama. Yan, so at least na naka-experience ako ng ganon. Na ikaw magta-traffic, na seryoso, di ba? Kasi naging dream ko talaga yan. Halos lahat pala nagawa mo na, no? Sa industriya, no? Oo. Nakapag-direct ka na rin? Yes, mga music video nakagawa na ako. Nakapag-direct ako ng music video ni Arnel Pineda. Yan. Yes. Grabe. So, yun, into directing na rin. Doon na rin na mapupunta yan eh. Pero ayoko munang pagtuloy-tuloyin kasi ang dami ko rin ginagawa. So, ayoko naman yung, di ba, ang dami mo ginagawa pero kung wala ka na ma-master. Tama. So, mas maganda, one step at a time. Pero ikaw yung example ng isang taga-showbiz na naka-focus ka eh. Sa gusto mo talagang gawin sa buhay. Ayaw mong madiskarel. Yes. Kasi experience mo na yun before eh, di ba? Correct. Kaya nga na sinabi ko kanina kay Julius, once nakapasok ka na, di ba, lalabas ka pa ba? Tama. Pagbutihin mo na. Anyway, thank you so much. Nako, Kuya Julius, sobrang salamat sa iyo. Napakagaling mo talaga. Sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa iyo, Julius. You're always welcome. Welcome ka dito sa program ko. Ang tagal na kitang sinubaybayan, bata pa ako. Oo. Mamaya subukan natin ito motorsiklo. Kasi ako mahilig din ako. Mahilig ako ng bata ako. Kuya Julius, sobrang salamat. Thank you. Thank you, Jerry. Thank you, Kuya Julius. Laki! Yan, babukap. Nagit ako, babe. Natakot ako. Ay, inalunod ka na yan. Ay, kinuha yung friend natin. Uy, kinuha. Kaloko ka. Pakita mo. Ito yung naamoy niya sa bag. Ayan o, yung tira ko kaninang lunch na may spam tsaka egg. Pwede sa kanila. Hey guys! Alam niyo, ilang beses na kami nakabalik dito, balik-balik at nakapasyal sa Japan. Pero first time namin pumunta dito sa Nara Park. Papo! Yes! Para sa ating segment na pinamagatang Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Dear. Dear Mamu and Papu. Kasi maraming dear dito. Dude, bawal. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.